videos that will help you become a better person and live a fantastic life. Again, ang pinag-uusapan natin yung grabing generosity ng mga Macedonians. Meron akong ipapakita sa inyong video. Again, please be ready kasi magbagdamdamin. Yan na naman tayo eh. Dala-dala ko ulit yung aso ko, si Bruno, at meron po siyang makapagkabagdamdamin na message sa inyo. Basahin ko na lang ah. Yung 1 bucket of fried chicken lang order mo pero isang drum binigay sa iyo. Ikaw, 'di ba? Gulat na gulat ka, 'di ba? Seryo? You see, our God is like that. Yung tipo ang hiling mo lang ito pero ibibigay niya sa iyo SLU. Alam niyo yung SLU? Siksik, liglig, yumayapaw. Umaapaw. That's what you call radical generosity. Again, our one big powerful message today is this. God wants to give the gift of radical giving. Pakisabi nga sa 7 tao na nasa iyo, i-remind mo yan para magbigay din yan. God wants to give you the gift of radical giving. Alam nyo, maraming nagtatanong sa amin, bakit kailangan nating magbigay? Eh, first, walang-wala na nga kami. Bakit magbibigay pa kami? Yun na nga. That's the point. Magbibigay ka kasi alam mo, you create space para merong dumaloy na blessing sa buhay mo. Giving is not just for you or not just for other people, but also for you. Kaya ka magbibigay. Excited po ako kasi itong next part ng ating talk. I will give you something na talagang it will change your perspective sa giving. Are you ready? Ipagpatuloy natin yung pinag-uusapan natin. Si St. Paul, he describes the generosity of the Macedonians. Sabi niyo nga Macedonians. Macedonians yung pinag-uusapan natin. Dinescribe ni St. Paul, paano ba yung generosity ng mga Macedonians na to? Basahin natin verses 3 to 4. For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability, entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. I want to share with you 3 revolutionary things about the generosity of the Macedonians. Ilan ulit? Ito yung 3 descriptions ni St. Paul about the sobra insan na mapagbigay ng mga Macedonians. 3 generosity or 3 revolutionary things about the generosity ng Macedonians. And these 3 things, I believe, will change your life. If ito ang favor ko sa inyo, please open up your hearts. Kasi when you receive these 3 messages, this will change your life and this will change your perspective sa pagbibigay. Are you ready? Are you excited? Sabihin nyo, yee! Una, eto, the Macedonians kept stretching their giving. Basahin nyo nga yan. They kept yung mga Macedonian, they kept on stretching their giving. Itaas nyo nga yung 2 kamay ninyo, come on. Stretch nyo pa. Taas pa. Maraming salamat. Exercise lang yan para hindi kayo makatulog. Pero eto yan, akala nyo hanggang dito lang yung taas, di ba? Pero ini-stretch nyo pa, meron pa palang itataas. Am I making sense? Ganun ang ginawa ng mga Macedonians. Kung mapapansin nyo, yung pagbibigay nila ng mga Macedonians, it went 2 phases. Ilan ulit? 2 phase. Una, sabi ni St. Paul, nakasulat dyan, the Macedonians gave as much as they were able. And then sabi ni St. Paul, and even beyond their ability. Pakinggan nyo to giving is like a muscle. Sa lahat ng may muscle, ilabas nyo nga yung muscle nyo. Tinanong ko minsan si Ben, sabi ko, paano ba magpag-grow ng muscles?
Ang sabi niya, if you want to grow a muscle, sabi niya, you must know your current ability and go a little beyond it. In short, sabi niya, dapat alam mo muna yung kakayahan mo ngayon, tapos you go beyond it. I-stretch mo ng konti. That's the only way para ma-strengthen yung muscle nyo. Nasusundan nyo ako? You see, dati, nag-start na akong mag-sit-ups. Itinigil ko lang. Kaya nung itinigil ko, lumaki ulit. Kaya this past few weeks, magmula nung nagkasakit ako, sabi ko sa misis ko, kailangan din kasi ng exercise. So nag-start ako mag-sit-ups ulit. First few weeks, ang nakakaya ko lang 5 lang na sit-ups. 5 lang. Hanggang sa nung naging 5, sabi ko parang kaya ko ng 5. I-stretch ko pa kaya. Dagdagan ko ng another 5. So 10 na. And then after a few weeks, sabi ko parang sisiw na lang yung 10. Dagdagan natin ng 5. So 15 na. After a few weeks ulit, dagdag ng 5. Sa ngayon, 20. 20 sit-ups na. Gusto niyo ng sample? Okay, mamaya na lang. Pero you see, anong punto ko? If you want to grow your muscle, you keep on stretching it. Sa ngayon, yung 100, yan yung binibigay ninyo. Hanggang sa, bars, medyo mabigat, masakit. Hindi, i-stretch mo lang, bigay kang 100. Hanggang ilang weeks, parang sanay ka na. Naka-program ka na. Dahil sanay ka na, i-stretch mo ulit, dagdagan mo. Kahit piso. Depende sa'yo, basta dagdagan mo, i-stretch mo. Nasusundan niyo ako? Ganun yung ginawa ng mga Macedonians. When you give, giving is like a muscle. Para mas pa-strengthen mo yung giving mo, you need to stretch it. Because love is the core metric of the kingdom of God, we should never be content with our level of generosity. Tignan mo yung katabi mo. Ano kaya ang level of generosity niyan? Dapat, hindi tayo makontento. Ito ang biro sa simbahan. Pag offertory na, maingay. And your perceived capacity to give are different. Magkaiba po yun. Anong ibig mo sabihin, Bars? Yung actual na kapasidad nyong magbigay ay magkaiba sa tingin nyong ito lang yung kaya nyong ibigay. Nasusundan nyo ako? You will never know your actual capacity unless you regularly challenge your perceived capacity. Akala mo ito lang yung pwede mong ibigay. But when you challenge it, when you stretch it, ay, kaya ko pa palang magbigay ng 500. Akala ko 100 lang ang kaya ko. Pero kaya ko pala ng 500. And then, nasanay ka sa 500. Kaya ko ng 500. Gawin ko kayang 1,000. Ay, kaya ko pala ng... Nasusundan niyo ako? Challenge it. Kasi hindi mo malalaman yung actual mong kapasidad para magbigay kung hindi mo gagawin. Hindi mo i-challenge yung perceive, yung akala mong kapasidad mo para magbigay. At dahil dito, ito yung pangalawa. The Macedonians begged for the opportunity to give. Pakiulit nga, basa. Sabihin nyo, beg. According to St. Paul, yung mga Macedonians daw, yung Macedonian Christians, were going through a severe trial and extreme poverty. Yung mga Macedonians na mapagbigay ay nasa kalagitnaan ng matinding pagsubok at matinding kahirapan. Alam nyo, meron silang dahilan para hindi magbigay. Bakit? Yun nga, nasa gitna sila ng matinding pagsubok, nasa gitna sila ng matinding kahirapan, malamang sa malamang may rason ka para hindi magbigay. Kayo ba ngayon ay nasa gitna ng kahirapan? Oo. Nakaka-relate ba kayo sa kanila? Yung tipo, ayokong magbigay kasi pati ako hirap na nga eh. Today, God is telling you this. Etong mga Macedonian Christians na to, sila,
hindi lang nakikiusap, kundi nagmamakaawa na bigyan sila ng tsansa, bigyan sila ng oportunidad para magbigay, para makatulong. Imagine niyo nasa kalagitnaan ng sobrang mekos-mekos na paghihirap, mekos-mekos na kahirapan, pinaghalo-halo na yan. Pero they are begging na, Paul, pagbigyan mo kaming makatulong. Paul, pagbigyan mo kaming magbigay. Kahit ganitong sitwasyon namin, gusto namin makatulong sa kapwa namin Kristiyano sa Jerusalem. You see, our fees, budget-wise, compared to other fees, medyo mas maliit ang budget natin. Pero nung nagkaroon ng bagyo, nasalanta ang Cagayan, our fees, their sister fees, their fees to Gigarao, meron silang mga outreach at mga outreach programs, mga disaster programs para sa mga nasalanta. Tayo, kahit na hindi ganun kalaki ang budget natin, tumulong tayo. Why? Because ramdam natin sila. We are part of one family. Ganon din yung naramdaman ng mga Macedonians. Kahit na hirap sila, kapamilya namin yun eh. Tutulong kami. Magbibigay kami. Grabe. These people were already living in the kingdom of Jesus kahit andito pa sila sa mundo. Bakit? Because of their radical generosity. Alam nyo, ito lang nung may nasalanta tayo ng baha. May mga nag-donate po sa atin na sila rin nasalanta ng baha. But, nagbigay pa rin sila. But, nag-donate pa rin sila. Sila din yung nangangailangan ng tulong eh. Pero dahil alam nila na hindi kailangan din ng iba, meron pa naman kami sigurong konti, malamang sa malamang siguro meron, they gave, they donated. Tumulong sila doon sa mga nasalanta. Nagbigay sila sa atin, tumulong sila sa disaster program natin para makatulong sa mga nasalanta nung bagyo, nung baha. Nasusundan niyo ako? These people, pwede naman pagbigyan na natin, wag na silang tumulong kasi nasalanta rin sila. Nasusundan niyo ako? But these people, bibigay kami. Tutulong kami. Friends, that is radical generosity. Hindi lang basta-basta generosity. That's radical generosity. And today, again, remember the one big message. God is giving you the gift of radical giving. He is. He is. Yes, right now, medyo bars, ang hirap ng buhay eh. Ito nga, sobrang hirap nga ng buhay nila. Nagmakaawa pang tumulong eh. Tayo pa kaya? Here's number 3. The Macedonians saw giving as a privilege. Pakibasa. Bakit tumulong yung mga Macedonians kahit na hirap na sila, kahit walang-wala na sila? Kasi ang tingin nila sa pagbibigay, ang tingin nila sa pagtulong, privilege, pribilehiyo. Sabi nung lalaki, doon sa doktor niya, Dok, bakit ganun? Gabi-gabi, nananaginip ako na sumasayaw ako. Parang isang buwan na, gabi-gabi, ang panaginip ko, Dok, laging ganito, lagi akong sumasayaw. Sabi nung doktor sa kanya, ito re-resitahan kita ng gamot, inumin mo to, gagaling ka kaagad dyan. Sabi nung lalaki, Dok, hindi pwede. Sabi nung doktor, bakit? Grand finals na mamaya. So, kailangan kong manalo. You see, yung pagbibigay, alam nyo, most of the people, ang tingin nila sa pagbibigay, sa generosity, the way we take medicines. Brother Bars, anong ibig mong sabihin? It's not fun, but we need to do it. Nasusundan nyo ako? Ang tingin ng karamihan sa atin sa pagbibigay, parang yung pag-inom natin ng gamot, hindi maganda, hindi masarap, pero kailangan. Nasusundan nyo ako? Ganun ang tingin natin eh. Diba? Anong gamot sa sugat ng baboy? Ointment. So, ganyan pagpuyat. Anyway, ang tingin ng mga tao, karamihan sa atin sa pagbibigay,
ay parang gamot na hindi maganda, hindi masarap, pero kailangan. Nasusundan niyo ako? Ganon ang tingin natin. Hindi fun, pero kailangan. Pero obligasyon, pero requirement, pero duty. Nasusundan niyo? Yung iba kapag love offering part na tinitingnan ko kayo, nakikita ko yung ilan sa inyo, ganitong itsura nila, para pag sinasabi nila, eto na naman tayo. Love offering na naman. Magbibigay na naman kami. Sige na nga, bigay tayo. Obligasyon eh. Sige na nga, bigay tayo. Requirement eh. Sige na nga, insan bigay tayo. Duty eh. Nasusundan niyo ako? But my dear Feast Dagupan family, yung mga Macedonians, ay makinig kayong mabuti. This will change the way you see giving. The Macedonians didn't see generosity as a duty. The Macedonians didn't see generosity as an obligation. The Macedonians didn't see generosity as a law, as a requirement. They saw it as a privilege. Pribilehyo. It's a blessing na magbigay. Marami nagtatanong sa akin, Brother Bars, kailangan bang mag-tithe? My answer is always this. Bago ko sagutin yung tanong nila, my answer is always this. Tithing is not a law. Tithing is one way of showing your love. If you see tithing as a law, malamang sa malamang hindi mo gagawin. Ayaw natin ng batas, di ba? Red light pa nga lang, dumiretso ka na eh. Ayaw natin ng law. Kaya hindi mo gagawin. Because you see tithing as a law. But if you will see tithing as one way of showing your love, kasi kailangan ng iba, magbibigay ka? Malamang sa malamang oo. So kailangan bang mag-tithe? Yes, kailangan mag-tithe. Hindi dahil obligasyon, kundi para magmahal ka. Kaya ka magta-tithe, kaya ka magbibigay. Nasusundan niyo ko? Change the way you see tithing. Hindi siya batas. Hindi siya law. See it as, ito yung, may pakita ko yung pagmamahal ko sa kapwa ko. Sa mga foundations na tinutulungan ni Feast, dito para magpapalaganap ng discipleship, magbibigay ako because it's my one way of showing my love. May I invite everyone to please stand. I am praying and hoping na this talk will change you the way you see giving. That's my prayer. Actually, bago ako pumunta ng Gurings, sabi ko kay Jobel, alam mo yung talk natin, dasal ko talaga na sana you open your hearts and this will change the way you see giving, the way you see tithing, the way you see you giving your love offering. That's my prayer before I go here. And I hope and pray the Holy Spirit touch you and change your mindset. Just open your hearts because meron siyang mensahe sa iyo today, particularly in giving. I would like to show you a photo. This photo was taken 2012. Oo, alam ko, walang pagbabago sa mukha ko, hindi ako tumanda. Okay lang yan. But this photo was taken 2012. This photo was taken sa Legazpi, Albay. Many of you know that I started my mission as a youth minister. So, merong national event, the National Conference for Youth Ministers, ginanap sa Legazpi, Albay 2012, NCYM. And then, usually, foster family yan. Yung iha-house kami. Hindi kami sa hotel. Merong aampon sa aming pamilya. So, every time na ganyan, mga national event, yung mga kasama ko, they're excited, they're praying, ay sana, yung mapuntahan kong pamilya, yung medyo mayaman, yung maangat. Ako naman, kahit ano naman, ang ibigay ni Lord, okay lang. And then, dumating na, ibinigay na kami, inassign na kami sa mga foster families namin. And then, inassign kami, okay, lumibaw, dito, dyan.
Yung babae dyan, she was my foster mother. Her name is Nanay Nitz. Si Nanay Nitz, ang buhay nila, yes, medyo exage, pero allow me to say this, mas mahirap pa sa daga. That's their life. Hindi ko ma-describe yung bahay nila, pero yung bahay nila maliit lang, tama lang para sa kanilang mag-asawa kasi may pamilya na rin yung mga anak nila. And then sila yung naging foster family namin, foster parents ko. So nung pagpunta namin ng bahay nila, nagulat ako in a sense na, okay, nagulat ako, pero nagpapasalamat ako. Kasi sila yung napili namin or napili nila para sa amin na foster parent. And then, dahil nga medyo hirap ang buhay nila, kami nun, yan, mga kasama ko, dalawang mascot. Tignan mo yung mga katawan nila, di ba? They were my friends. So, nag-usap-usap kaming tatlo, tulungan natin sila, huwag na natin pahirapan sila, huwag na tayo maghanap ng kung ano-ano, tapos sabihin na natin sa kanila na huwag na silang masyadong maghanda. Kasi nga, nakita namin yung buhay nila. Tapos nalaman din namin na walang tubig. Kailangan pang mag-igib sa medyo malayo. So nag-usap kami na, sige, dahil kayong dalawa, medyo malaki naman yung katawan ninyo. Sabi ko, okay na lang ang mag-igib, tulungan nyo sila. So nag-usap-usap kami, sige, ganyan. Kinabukasan, dahil nga bata pa ako niyan, syempre late akong nagising. Paggising namin, ang daming almusal, ang daming ulam. And then, nakapag-igib na si tatay. So sabi ko doon sa dalawa, bakit hindi nyo sinamahan? Nakatulog din kami, sabi nila. And syempre, hindi na ako nagsalita, pati ako nakatulog, di ba? So, pag ganun, okay, nandyan na yung tubig. Grabe yung generosity nila, lunch din namin, ang daming handa. Sabi namin, Nay, wag na po kayo mag-abala. Okay na po kami. Hindi anak, okay lang. Kasi blessed kami, kasi kayo nandito, kayo yung ampun namin ng mga anak namin. For the past 4 days, ang sasarap ng pagkain namin. Dinaig namin yung mga nasa restaurant. Ni ultimong yung mga dilata nila, iniluto din nila. Just to give. Just to give. At hindi lang yan. Nung kami ay pauwi na, meron pang pa-take out. Mga souvenir. Pili nuts. Kasi maraming pili nuts dyan. Namili sila ng dami-daming pili nuts. Nagbigay pa rin sila. You see, Nanay Nitz gave generously even times of need. Even times na parang walang-wala na sila. Bakit siya nagbigay? Kasi tulad ng Macedonian Church, she saw it as a gift. She saw it as a blessing. She saw it as a grace. Mga kapatid, listen to this. Huwag niyong palagpasin to. Generosity is the family ethic of God's family. Generosity is the culture of the upside kingdom of God. Generosity is the very life of Jesus. If you are you part of God's family? Are you part of God's family? Listen to this. Our family ethic is generosity. That's our family ethic. If you are part of God's family, radical generosity is our ethics. If you're part of God's kingdom, generosity is our culture. Kultura nating magbigay. And if you are you a follower of Christ? If you are a follower of Christ, you should also give. Because generosity is the very life of Jesus. I am not just saying this kasi I am saying this. No. I am saying this because this is who we are. Radical givers. Not just givers, but radical givers. Hindi mo pwedeng sabihin na you're part of God's family kung hindi ka nagbibigay. Hindi mo pwedeng sabihin that you are part of God's kingdom kung hindi ka nagbibigay. Hindi mo pwedeng sabihin that you are a follower of Christ if hindi ka nagbibigay. Because that's our culture.
I want to close this with verse 9. Basahin natin. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. In another letter, si Paul, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Mga kapatid, listen to this. Jesus gives us His all. Nang niyo pa? Even His life, ibinigay niya. He gave His life, His death, His resurrection for all of us. Alam niyo kung bakit importante na maging mapagbigay? Tanungin niyo kung bakit. And I hope tumatak to sa inyo. Importanteng maging mapagbigay because Jesus is generous to us. Ulitin ko. Importanteng mapagbigay ka because Jesus is so generous to you. Jesus is so generous to you. That's why Jesus Himself says that this should be the ultimate reason for our generosity. Tanong niyo kung ano? John 13:34, as I have loved you, so you must love one another. Tulad ko na nagmahal sa inyo, mahalin nyo rin ang iba. Tulad ko na nagbigay sa inyo, magbigay din kayo sa iba. That's our culture. That's our ethics. Tanong, has God loved you? Has God forgiven you? Has He saved you? Has He washed you from your sins, from your dirt? Has He blessed your life? Has Jesus been generous to you? Naging mapagbigay ba ang Diyos sa iyo? Mga kapatid, gift of radical generosity. Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream. Please also share this video to your loved ones, families, and friends. And do not forget that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.